ay magsitayo. Good morning, Nanay Nelia. Good morning po, at isang linggo na naman na tayo ay sinamahan ng ating Panginoon. At patuloy po tayong nagpapatuloy sa ating monthly theme at for the month of November, our hidden treasure. So, nawa ang lahat po ay maraming nakuhang aral. Ito na yung pang-apat nating week. At since meron tayong 5 Sundays ngayong November, makakarinig pa tayo ng additional wisdom galing sa ating Panginoon from the Word of God. So, kung hanggang ngayon yung mga hidden treasures na tinetreasure nyo sa puso nyo ay yung may mga expiration date pa din, ako, mag-isip-isip ka na, kabahan ka. Baka pag dumating yung panahon na dumating na yung Panginoon natin, baka maiwan ka. Kaya time tayong makinig sa ating lesson for today, okay? Amen? Handa na po ba kayong magpuri sa ating Panginoon? Mahina pa po, handa na ba kayong magpuri sa ating Panginoon? Tunay nga na ang ating Panginoon ay napakabuti. Hallelujah, purihin ang kanyang pangalan. Sino nga naman ang hindi magpupuri sa ating napakabuting Diyos? Ang Diyos na nagmamahal sa atin, ang Diyos ng ating nakaraan, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, kaya tayo ngayon, itaas natin ang ating pagpupuri, ang ating boses, ang ating puso, at ang ating isip at spirito sa pagpupuri sa ating Diyos. Amen? Amen? Isang malakas na amen nga po at palakpak para sa ating Diyos na buhay! Stars in the
continue to be in the presence of our Lord. As you sing this song, imagine you are in front of our Lord, just Him and you. So bring all the praises that you can bring all the love that you can bring to Him. Magnify the name of the Lord, praise Him with all your might. Hallelujah. Jesus, Lamb of God. 'Worthy is your name, Jesus. 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 Lamb of God. 'Worthy is your n
worship. Hallelujah, we praise you. Blessed worthy is your name, O God. Whenever we think of your name, yung karugtong lang, Panginoon, ay lahat ng kabutihan. Oh, your name is worthy of all these praises, Lord. Jehovah Jireh. You provide for everything we need, oh God. You are always with us. Panginoon, in our downs and ups, in our victory, hallelujah, we praise you. Our Prince of Peace. And we worship you, not for all that you've done for us, but for who you are, oh God. You are God who is alive. Our God of yesterday, today, and forever, oh Jesus. Jehovah Nissi, Lord, you're reigning victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Once again, let us sing to the Lord. Yes, you are Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider. Yes, you are Jehovah Nissi. Lord, you're reigning victory. Jehovah Shalom, and we worship you. Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you O God Almighty, karapat-dapat ka naming sambahin, luwalhatiin, dakilain, parangalan. It is always because of who you are, O God. Almighty, amazing God, all-powerful. You are our Jehovah Jireh. You are our Jehovah Rapha. You are our God. You are all in all, oh God. Your grace is so abounding towards us. Your name is above all. God, we are so blessed to be in this place where we gather together, exalting the name of the Most High God. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! Glory to you alone, O Lord. Glory to you, O God. Blessed be you, Almighty God. Hallelujah! Hallelujah! Hosanna to your name alone, O God. You alone be exalted in this place. And also, Lord, we ask your Holy Spirit to be with us. Speak to us, O Lord. May we be able to give honor to your holy name as we respect the message that you are to bring to us, to each and every one of us, whether it be in this place or whether it be through online. Lord, thank you that they are there listening to your message, that they are ready to receive from you. All of us will be ready to receive from you today, oh God. Thank you so much, and we give you all the praises. In the mighty name of Jesus, everybody say amen and amen. Praise God.
Amen. Praise God. So, for this whole month, we were talking about, for the past few Sundays, no po, we're talking about, or the past few Sundays, during the past Sundays, we were talking about the parables. Iba't ibang parables na winika, sinaysay o sinabi ng ating Panginoong Jesus sa karamihan ng mga tao. And we are not exempted from this message, no, about the parables. So sa ngayon, sa pag-aaral o sa ating pagtalakay, still we are in the parables. And today, we will be talking about a parable that reiterates on the word preparation or being prepared. Okay? Preparation. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang preparation? Sabi ng preparation, sa ibang wika, sa Spanish, preparación. Ganun daw siya. Preparación. Sa Cebuano naman, pagpangandam. May mga taga Cebuano ba dito? Pagpangandam. Tama ba yung sinasabi ko? At sa Ilocano naman, panagsagana. O maraming Ilocano dito. Tama po ba yun, ate? Panagsagana, preparation, or paghahanda. And in Bicol naman, ang ibig sabihin, pagpreparar. Ayan, yung mga taga Bicol. Tama ba yung sinasabi ko? Preparar, pagpreparar. Or pag-andam. Parehas din ang sa Cebuano, no? Parang pareho. So whatever the word is in different dialects or in other languages, still, ang ibig sabihin ng preparation is you are making a process of getting ready. Pag sinabing preparation, gumagawa ka ng mga hakbangin. Maraming hakbangin, maliit na hakbangin, madali ang hakbangin. Basta meron kang hakbangin na ginagawa upang ihanda ang sarili natin. Para saan? Para sa kung halimbawa madalas ginagagahanda tayo ng mga bagay para maging kagamit-gamit ito or dahil may paggagamitan tayo or may gagawin tayo. That's why we prepare. Parang katulad sa mga sundalo. Ang mga sundalo, bago yan sumabak sa isang labanan, nagpe-prepare muna yan. Lahat ng battle gear niya, kailangan nakahanda. Hindi siya po pwedeng pumunta sa labanan na wala siyang helmet. Kasi yung mga helmet, target siya ng mga kaaway dahil ulo ka agad yan eh. That's why you see ang mga kasundaluhan natin, they are all wearing helmets. Ang shoes nila properly geared, ang kanilang mga paa. Dahil kung saan man sila sumiksik, minsan dumadapa sila sa mga damuhan, properly geared dapat sila because we do not know sa paglakad nila or whatever, yung mga snake bites and everything. And then para sa mabilis nilang mobility, no? That's why lahat, they are properly geared, even the belt and everything, weapons, nandiyan nakahanda. And sometimes, di ba may mga, napapansin yung mga sundalo, may dala ng barel, may dala pang backpack. Kasi nandun yung sa backpack nila, yung kanilang mga sleeping bags, kahit saan sila abutin ng gabi. Meron silang sleeping bags, and they bring with them medicines para kung ano mga injured na tao or themselves, may medicine sila at meron sila kahit illnesses, kaya nilang gamutin kaagad ang kanilang mga sarili. Also, we prepare ourselves if we are going to work or if we are going to school. Even when we are going to vacation, sobrang excited pa nga tayo pag magbabakasyon tayo, malayo pa bakasyon, nakahanda na yung mga bags natin, di ba? With a lot of stuff that we wanted to be with us na magagamit natin pag nandun tayo sa bakasyon. We make ourselves ready para nang lalong-lalo na yung mga ticket natin. Kailangan may ticket tayo, nakahanda yan, di pwedeng maiwan. Why? Dahil pag walang ticket, paano tayo aakyat sa aeroplano? Pero ngayon, uso na yung nandun yung ticket sa mga cellphones nyo. Paano kung si cellphone ang naiwanan? So we prepare all those things because we know that we need them. We need all this stuff para mangyari yung dapat mangyari. Whether it be ang trabaho natin, electrical, carpentry, or di kaya food service, lahat yan, hinahanda natin. Kaya makikita natin, pag sa food service tayo, hindi pwedeng walang apron, hindi pwedeng walang, hairnet. Diba?
para iwas sa kung anumang pwedeng possible na irereklamo ng mga magsisipagkain ng inaalok natin sa kanila. We don't go to our job empty-handed. Hindi pwede yon. Kahit nga kung pupunta tayo sa mga bilihan, if we are planning to buy a house, if we are planning to buy appliances, car, yung mga kotse, kahit ano na gusto nating bilhin. Anong ginagawa natin? Nagpiprepare tayo. Hindi tayo pwedeng pupunta sa isang tindahan, tapos sabi natin, gusto ko pong bilhin to. Pero wala naman tayo hinandang pambayad. Pwede ba yon? Kahit nga sabihin nating online, we have to have the credit card with us. Dapat dala-dala nyo yan. Otherwise, hindi mo pwedeng sabihin, pwedeng kunin ko na lang ngayon, bukas na bayad. Walang papayag ng ganon. Diba? Even your bank, yung ATM card mo, kailangan dala-dala mo yan. So as to prove that you're going to pay and you get the things that you want. We go there, we buy things, ready. We are ready and we must be ready. We must be prepared. Sa lahat ng ito, ng preparasyon, kahit anumang ginagawa natin, kailangan yon. And there is a certain kind of preparation that will become the focus of our parable today. And what kind of preparation is this? Ano kayang klaseng paghahanda ito? So today, we're going to dig deeper in the kind of treasure that we will be able to find or see in this parable na babasahin natin that we are going to read. If you have the Bible with you, and I just do hope you have your Bible, in Matthew 25 verses 1 to 13, doon po tayo babasa. Matthew 25 verses 1 to 13. Nandiyan na po ba kayo? Sabi, then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, but the wise took flasks of oil with their lamps. As the bridegroom was delayed, they all became drowsy and slept. But at midnight, there was a cry, "Here is the bridegroom, come out to meet him." Then all those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise answered, saying, "Since there will not be enough for us and for you, go rather to the dealers and buy for yourselves." And while they were going to buy, the bridegroom came. And those who were ready went in with him to the marriage feast. And the door was shut. Afterward, the other virgins came also, saying, "Lord, Lord, open to us." But he answered, "Truly, I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour." Ano kaya yung ibig sabihin nitong parabola na to? At paano yung salitang preparations dito natin iko-connecta? And the meaning of the word preparation and the message the Lord wanted us to see about preparation, that's the treasure. Yun yung kaymanan ng salita ng Diyos na ating ngayong huhukayin at titignan. The chapter 25 begins with the word then. Diba? Then, sabi doon, the kingdom of heaven will be like 10 virgins. So, it started with the word then. Sa grammar, when we say then, nagsimula tayo sa then kasi yung mga naunang pahayag o naunang statements may kaugnayan doon sa sasabihin mo. Tama po ba? Ganun di ba? So, that's why chapter 25 is started with the word then. Because chapter 25 is connected to chapter 24. Yung chapter 24 and 25, pareho tong chapter na to ay tumatalakay about the coming of the Lord Jesus Christ on the hour, during the hour,
the day and the hour that we do not know. Hindi natin ine-expect yung pagdating na ito ng ating Panginoon. Kung kaya nga, yung salitang preparation is playing a big role in this kind of message. There is the urgency for us to understand what the word preparation means to us. Kapag ang pag-uusapan natin pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, hindi pwedeng wala ang salitang to na preparation. It is very significant. It is very important. Makikita natin as we read after reading the passage, meron salitang ma-encounter tayo dyan: virgins, lamps, oil, bridegroom, waiting, sleep, nandyan yan. Anong ibig sabihin ng virgins? Para pag nababanggit ko dito, alam nyo na kung ano ibig sabihin no. Virgins represent the people of the earth, ang sangkatauhan. 10 virgins lang yung binabanggit dyan. 5 foolish, 5 wise. And these are the kinds of people on earth. Sa mundong ginagalawan natin, there are foolish people when it comes to thinking. And there are wise ones na mga tao. San kaya tayo? Sa wise o sa foolish? Siyempre sabihin natin, ayoko sa foolish, doon ako sa wise. O sige, tignan natin yan ha. And then the lamps, binanggit dyan yung lamps. And the lamps represents the life that we live here on earth. Pag sinabing lamps, sabi doon na the 10 virgins have their lamps. So ibig sabihin yung lamps na yon, nire-represent noon yung klase ng buhay na ipinamuhay nila sa mundong ito. At ang klase ng pananampalataya na ginawa nila sa ating Panginoong Hesukristo o sa Diyos. Okay? And then there's the word oil. Generally speaking, oil is acknowledged as the type of the Holy Spirit. Oil. It represents the Holy Spirit. So we're talking about the Holy Spirit here kapag binabanggit dito sa parable na to yung salitang oil. And then the bridegroom. The bridegroom is Jesus Christ Himself. Do you know that Jesus is the bridegroom and the church is His bride? Malalim na theology to. But binabanggit ko lamang sa inyo. Why? Sapagkat darating ang panahon that we will be together in the wedding feast in heaven. Jesus Christ is the bridegroom and we are the bride. The church, regardless kung babae o lalaki tayo, but the church will be His, ano yung tawag doon sa babae? The bride. No? And then, not too much on that. So the virgins, the lamps, the oil, and the bridegroom. Sabi ng verse 1 ng chapter 25 ng Matthew, then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. Anong ibig sabihin nitong verse na to? Itong verse 1 na pinasimulaan. Ibig sabihin, there will come a time, darating ang panahon na ang lahat ng tao ay haharap sa Panginoong Diyos during His judgment. And all the people would like to be with the bridegroom. Lahat ng tao gusto nila kasama nila yung king, yung bridegroom, which is the Lord Jesus Christ. They are very expectant. Now it is the time, Lord, kasama ako dyan, gusto ko po dyan. Pero ang tanong, makakasama nga ba tayo sa kanyang kaharian? Remember, these 10 virgins, 5 were foolish and 5 were wise. Anong nangyari dun sa mga foolish virgins? Anong nangyari sa wise virgins? Siguro nung binasa natin, nagkaroon na kayo ng idea. So, pero lahat ng tao, foolish man or wise people, they are very expectant. Sa heaven ako. Kaya nga pag may namatay na tao, hindi na ako masyadong nalulungkot kasi nasa heaven na siya. Ang tanong, nasa heaven nga ba talaga? Dahil dito,
lalong-lalo na sa chapter 24 ay may sinasabi, you throw these wicked servants outside in the darkness where there are weeping and gnashing of teeth. May pagngangalit ng ngipin doon sa apoy, sa kadiliman. So that's one place. And another place is to be with the king in his kingdom. That's another place. So there are two places na binabanggit dito. And that we will know during the judgment. That's why before his return, we have to be ready. We have to prepare. Dapat ay maghanda tayo. Ang question, during or before the time of his coming, how did we prepare or how do we prepare our lives? Paano natin hinahanda tong buhay nato? How do we prepare our lamps? At yun yung mga buhay natin. Ano ang ginagawa natin sa mga lamps na ito? Paano natin to kinonsume sa mundong ibabaw habang hindi pa siya dumarating? And how did we live or how do we live these lives on earth? Paano natin pinamuhay o inilakad ang buhay na ito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan? You see, it talks about not just the church, it talks about all people in the whole world, buong mundo, ang pinag-uusapan natin dito. Gaano tayo katatag? Alam nyo ba sa ngayon, mabanggit ko lamang po, there are Christians who remained faithful. They made themselves ready even if they are undergoing severe afflictions and persecutions. In Nigeria, alam niyo yun sa Nigeria? Christians there are being burned alive. Napupunan niyo ba yan sa Facebook? Nababasa niyo ba? And that is really true. Because there was a call among the Christian community in the Philippines calling for prayers for the Christians in Nigeria. Nabanggit ko nga sa inyo noon, meron akong kaeskwela, kami ni Papa, ni Pastor, doon sa ATS. Siya naman ay taga Myanmar. Sobrang lungkot niya. When we ask him, what happened? Why are you so sad? Bakit ganyan yung countenance mo? My people are being burned. Saang lugar? Burned alive, ha? Kahit daw nasa loob ng jeep, hahagisan nila ng umaapoy na, yung mga, siguro bote, aapoy, di na makakalabas, they will be burned. They are Christians. So these Christians in other part of the world are experiencing this kind of persecutions. Dito sa atin, sa Pilipinas, malaya tayo. Malaya tayo nakakapag-share ng salita ng Diyos. Malaya tayo nakakapunta sa church. In other countries, hindi pwede yung ganito. Meron silang mga mutawa. Tama po ba yon? Mga mutawa, they are policemen. Na pag narinig nila, you are praising, singing praises to God, bubuksan nila, ibabang nila pintuan nyo, huliin kayo lahat. In China, there is an underground church. Tago ang mga churches nila doon. They are not free like us. But here in the Philippines, we are all free. Malaya tayo. Pero paano natin ginagamit ang kalayaang ito sa buhay ng paghahanda bago dumating ang ating Panginoon? How? As Christians, we have to be prepared. We have to be ready. Paano? First, always live as Spirit-filled Christians. O yan ang unang-unang tandaan natin. Kung gusto nating makita tayong handa tayo, ready tayo, bago dumating ang Panginoon, and then gawin natin, we always have to see to it. Always po ang inilagay natin dyan. Kasi hindi pwedeng Spirit-filled ako pag Sunday, pagdating ng Monday to Saturday, okay lang, worldly naman ako. Spirit-filled na naman ako kasi Wednesday na prayer meeting. After that, hindi na naman, okay na kung ano na naman ang gagawin ko sa buhay na ito. Hindi pwedeng ganon. Spirit-filled ako kasi magkikita kami ni Pastor, mag-uusap kami. Spirit-filled ako kasi meron kaming kitaan ng mga kapatiran kong Kristiyano. It's not like that.
We must always be a Spirit-filled Christians. Ano ang sabi ng verse 4? But the wise took flasks of oil with their lamps. Yung mga wise virgin, kinuha nila yung oil nila kasama ng kanilang lamps. Kung i-rephrase natin, kasama ang Holy Spirit ay kasama na nandoroon sa buhay na meron sila. Because the oil is the Holy Spirit. It represents, it symbolizes the Holy Spirit and the lamps lives nila. So hindi po pwede nahaharap sila sa Diyos, buhay lang nila, kaharap nila. In preparing, sa paghahanda, hindi pwedeng ako lang ang gaod ng gaod. The Holy Spirit must be with me as I make the preparations of my life before I face my King. Because sabi natin, the oil personally or generally represents the Holy Spirit. Ibig sabihin, kapag ang buhay ng isang tao is without the presence of the Holy Spirit, walang oil, wala yung presence ng Holy Spirit, walang acknowledgement man lamang. Wala nga eh. No? Walang Holy Spirit na nag-guide sa kanyang buhay and He is not Spirit-filled. Mas malamang pa nga, Spirit-filled? Hindi. Spirit-filled ngayon, sunod hindi. Spirit-filled ngayon, sunod hindi. Pag ganyan ang buhay natin, baka dumating ang Panginoon saan? Buti kung doon sa Spirit-filled ka that day. Paano kung dumating ang Panginoon doon sa hindi? Paano ang buhay natin? That is just a simple illustration. But the thing is, Spirit-filled ka, hindi yun ang gusto ng Panginoon sa buhay na meron tayo. Ang gusto niya, yung stable ang mind and heart natin to choose and live as Spirit-filled Christians. Dahil if our life is without the Holy Spirit, sa kahit sinong tao po hindi lang ang mga taong nanditong kasama natin, sa lahat ng tao sa mundo, if the life of that person is without the Holy Spirit, that life will become unfruitful. Unfruitful. Ano kaya ang magiging bunga? Yung fear of God, na sana nandun sa pusong yon, kung Spirit-filled, will be half-baked. Lalo na kung Spirit-filled ngayon, bukas, Monday to Friday, hindi. O banal na naman ako. O dito, pwedeng hindi ako maging banal. Dito mabubuhay ako, may takot sa Diyos. Dito, pwedeng hindi na muna ako matakot sa Diyos kasi gusto ko itong ginagawa ko na to. Wala naman nakakakita sa akin. Ako lang to, at saka siya lang. Ako lang to at sila lang. Pag ganun ang mangyayari sa atin, then ang tawag sa atin, half-baked Christians. Nakakain na ba kayo ng cake na half-baked? Hindi pa. Nakakain na ba kayo ng sinaing na half-cooked? Kakain na kayo, di ba? Masarap bang kainin yon? Hindi. Kasi may mga parts doon na antigas, hilaw. Hindi mo kakain. Kahit ang sarap-sarap ng ulam mo, hindi mo makakain yon. Kasi hindi siya lutong-luto. Ganon din sa cake. Pag may party ng cake, malabsak na malabsak pa, hindi pa umalsa, hindi mo kakainin yon. Ang kukunin mo lang yung nandirito. Pero hindi pwede sa Diyos yung ganon eh. Hindi pwedeng half-baked lang tayo. Ang gusto ng Diyos sa buhay na meron tayo, lutong-luto. Ang gusto ng Diyos sa buhay na meron tayo, punong-puno ng kanyang santong espiritu. Dahil yung fear of God, magiging half-baked din sa buhay ng taong nabubuhay na walang Holy Spirit sa kanya. The worldly things, yung bagay na makamundo, it will abound. Pag walang Holy Spirit sa buhay ng isang tao, hindi siya affected kahit gumagawa na siya ng mali, kahit gumagawa na siya ng kasalanan. Why? Kasi ang namamayagpag, ang mayamang-mayaman sa kanyang pagkatao are the worldly things. When we speak of the worldly things, yung bagay ng mundo, ito yon. Tatlong importanteng general classifications yon.
Isa, the lust of the eyes. Ano ba yung lust of the eyes? Worldly yun. Ang lust of the eyes, ito yung mga bagay na masayang-masaya ang mata natin, na laging doon tayo nakatutok. Yun ang laging tinitignan natin. Because it creates from head to foot something that triggers us na parang, wow, ang sarap ang pakiramdam. Wow, satisfying. Ay, ang ganda. Ay. That is lust of the eyes, including pornographic materials. Including the things na kung saan nakafocus tayong palagi. Okay? Lust of the eyes. Lust of the flesh. Yung lust of the flesh, kamag-anak ng lust of the eyes. Dahil yung lust of the flesh, ito yung sarap na sarap yung pakiramdam ng iyong laman, carnality. Hindi katakot gawin yun. It's the lust of the flesh. And the third is the pride of life. Pride of life. Ano ba yung mga bagay na parang sa buhay na ito, talagang nakapagbibigay sa iyo na parang ang taas-taas ng feeling mo, elite ka, na parang ipinagmamayabang mo na nandirito ka, ganito ka, eto position mo, eto possessions mo, eto ang meron ka, yun ang gusto ko din ng ganon, that's the pride of life. Nakasentro sa sarili natin. Ganon ang pride of life. And carnality fills in. Pag ibig sabihin ng carnality, laman yon, makalaman. Spirituality is the opposite of carnality. So kung carnal tayo, ay hindi ito pwedeng sumama sa spirit or sa spiritual things. Kasi carnality is darkness and spirituality is light. So yung darkness, hindi pwedeng magsama yan. Okay? Are you following? Nakikita po natin to. Okay. Without the Holy Spirit, yung isang tao, mafo-focus lang siya sa kanyang pang-sariling kagustuhan. Ano ba yung sabi sa atin ng Ephesians 5:18? Sabi ng Ephesians 5:18, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Sabi mo sa katabi mo, be filled with the Spirit. Diba? Ang binabanggit dito is do not get drunk with wine. Huwag mapakalasing sa alak. Bakit? Sabi, for it is debauchery. Pag sinabi pong word na debauchery, ang ibig sabihin niyan is sensual actions. Kita niyo yung mga lasing? Hindi natin nilalahat Pag sobrang lasing na kasi, sabi nung iba, bakit mo nagawa yun? Lasing lang po ako. Sobrang languna sa alak kung ano-ano na ang nagagawa. Yung iba, tahimik, pero pag lasing, lumalabas ang kung ano-anong salita sa bibig at kung minsan mahahalay. Kasi debauchery means kahalayan. Mahahalay na salita ang lumalabas. Yung iba tahimik na tao, pero pag nalasing na, nagwawala na, naghahamon na. Yung iba makikita mo na sa kalsada, may hawak ng itak, kahit sino, gustong tagain. That is debauchery. At sabi doon, do not be drunk with wine. Huwag mapakalango o magpakalasing sa alak. Pero teacher, bakit sa isang banda sa aklat ng Timothy, may sabi doon si Pablo, drink some wine. Drink a little wine. Teka lang di ba magkaiba yon? Drink a little wine. Pwede kang uminom, tumikim, konti. Bakit po? Kasi nung panahon na yon, ang mga wine hindi alcoholic. Ngayon, ang dami alcohol na kasama ng alak na ngayon, di ba? Noon kasi, ang kanilang alak is shikar. Pag sinabing shikar, purong katas ng prutas. Pero pag nasobrahan, nakakalasing din yon. Kaya noon, yung purong katas ng prutas, sabi ni Pablo kay Timothy, tumikim ka ng konti niyan. Kasi para magaling yung tiyan niya. Kahit ang mga red wine natin ngayon, di ba? Minsan, di ba, may mga red wine tayo sa table na maliit lang yung percent ng alcohol niya. Bakit? Sabi kasi ng iba, when they are drinking red wine,
natutunaw yung mga taba-taba na kinakain. Okay? So, drinking a little is different from being drunk. You get it? Uminom ka lang, tumikim ka. Ito naman isa magpakalasing. So, ang sinasabi dito, huwag tayong magpakalasing o magpakalango sa alak, but magpakapuno tayo ng Espiritu Santo ng Diyos. Because debauchery means bacchanal. Kaya nga siguro itong mga lasing-lasing, baka nasa kanal nyo na makikita. Ibig sabihin niyan, bacchanal. Pag sinabing bacchanal, mahalay, kahalayan yan. Diba? Minsan yung mga lasing, nandun na nakahiga sa sobrang kalanguan. Pero biro lang yan. Pero bacchanal talaga, ibig sabihin ng debauchery. Means kahalayan. So hindi, wag ka sa kanal. Don't be bacchanal. Don't be drunkard. Be filled with the Spirit. And Matthew 25 verses 48, 49 to 50 says, babasahin ko po yun The wicked servant says to himself, my master is delayed and eats and drinks. Basahin ko sa kumpleto kasi dito senior 10 ko lang. Saan? 48. Chapter 24 po ito. 48. Sabi, but if that wicked servant says to himself, my master is delayed, and begins to beat his fellow servants, and eats and drinks with drunkards, the master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he does not know. Okay, hanggang doon lang po muna. Yung sinabi ng Matthew chapter 24 is just the same dito sinabi ng Ephesians 5:18. Nagko-complement sila. Do not be drunk with wine. Dahil sa Matthew, sabi naman ni Matthew, walang ginawa yung wicked servant nung umalis yung kanilang master na tiniwan silang panandalian para maging good steward. Imbes na ganun ang ginawa, wala, nagkain-kain, lahat ng pleasure sa buhay ang kanyang ginawa. And he is even so antagonistic at masyado siyang strict, masyado siyang unfaithful at walang pagmamahal sa kanyang kapwa mga servants. Kaya nga, he is beating them. At painom-inom siya kasama ng mga drunkards, ng mga lango sa alak. Dumating bigla yung master sa panahong hindi niya alam. Okay? Sa pagkakataong hindi niya nalalaman. Kaya ang sabi sa kanya, he will be cut in pieces and put him with the hypocrites. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Yun yung kinalagyan ng wicked servant na yon. So what does it mean? Balikan natin yung salitang drunk. Do not be drunk with wine. Yung being drunk dito is not just being drunk with liquor. Hindi lang po yun yung tinatarget dito. Lango ka sa alak. Hindi iyon. Being drunk here is not just a literal reiteration of liquor, but also being drunk in the affairs of this world. Maraming tao ngayon, langong-lango na sa nangyayari sa mundong ito na ating ginagalawan. That's why, and sad to say, maraming tao, sad to say, even Christians. Because there are a lot of people calling themselves Christians, pero some are becoming drunk as well in the affairs of this world. Kesa ang mapuno sila ng Espiritu Santo ng Diyos. Ngayon, ang mga tao, they are lovers of popularity. Tama ba yun? Mali. Tama, di ba? Maraming tao ngayon, mas gusto nila popular sila. Kaya nga kahit sa mismong maliliit na mga bata, sa loob ng paaralan, you can also observe that. Makikita mo sa mga actuations nila, kahit marami nang natatapakang ibang tao, basta sila popular, basta sila kilala, basta sila famous.
And there are a lot of people, even Christians, who are still lovers of pleasures. Kung ano yung nakakapagpaligaya, kung ano yung masaya, kung saan may gimmick, kahit gabing-gabi na. Sige lang, kasi masaya. And there are people who are falling away from the faith. Marami ang tumatalikod sa pananampalataya. Lawless na sila. At yung lawlessness, lalong nag-i-increase sa buhay ng maraming tao ngayon. Wala nang batas-batas, wala nang rule-rule. Wala nang kinakatakutan. Pansinin mo yung simple lang. Huwag tumawid, nakakamatay. O, di ba? Doon maraming tumatawid. Wala na eh. Batas ba yan? Ordinansa ba yan? O ordinansa lang ng munisipyo yan? Alam nyo ba sa preschool, we set rules inside the classroom. Why do we do that? Because at early age, we want them to respect rules. Kahit simpleng rules lang yan. Raise your hand if you want to say something. Dahil pag na-establish yung rules sa kanila, habang lumaki daw yan, bit-bit nila. Pero ang nakakalungkot ngayon, ibang nangyayari. Bawal umihi, pero doon mapanghi. Huwag magtapon ng basura, pero doon maraming nakabunton na basura. Diba? Huwag parkingan, kasi para sa PWD. Makita mo, hindi naman siya PWD, pero doon nakaparking. Those are simple rules that we have here on earth. But a lot of people are disobeying. How much more? Sabi, pag napagkatiwalaan tayo sa maliit, pagkakatiwalaan, magiging magandang katiwala din tayo sa malalaking bagay. Paano ko yung mga simpleng bagay lang di tayo mapagkatiwalaan at hindi tayo marunong sumunod? Sa opisina ninyo, bawal kumain. Ano ginagawa ng iba? Magbabaon ng chichirya, lalagay sa drawer. Tapos kukuwang ganyan, simpleng lingon-lingon muna, tapos kunyari, hindi kumakain, pero may kinakain. Rules. And why are these people setting rules? And why do you think God is setting rules for us? But there are a lot of people now lawless. At nag-i-increase yan. Marami na rin ang mga haters. Tanungin mo yung katabi mo, hate mo ba ako? Hindi naman siguro. Hindi naman siguro, di ba? Haters. Ungrateful. Hindi marunong mag-acknowledge o mag-appreciate kahit sa maliit na mga bagay. Ungrateful, lalo sa mga magulang. Kantakuba na nga yung magulang sa ginagawa nila eh. Ma, palaban ng medyas ko. Hindi man lang, di ba? Ang dami ng ginagawa ng mama at papa sa bahay. Let us be grateful to them, to what they do to us. Stubborn, maraming stubborn. And a lot of people have no time for God. But they have lots of time doing TikTok. But for God, they don't have time. Pero TikTok, maraming time. Reels, may time. IG, ano ba yung IG? Instagram, di ba? May time na mag-type. May time na bumasa sa FB, Wattpad, Spotify, at saka yung mga online selling and buying. Mga online buying. Nauubos na yung pera, kakascroll. Hindi na malayan, add to cart ng add to cart. Tapos yung pala, di ba ako minsan nakaranas po ako noon na hindi kasi ako marunong, yung kamay ko malapad. Di ko alam, may napipindot pala ako, may nadamay akong pindot, nagulat ako, may dumating sa bahay. Hindi naman ako umorder ng ganyan. Hindi, ito po, sabi ko, nakita ko, ay pangalan ko nga. Wala na akong choice kundi kunin. Minsan hindi natin alam, kagaganyan, may sistema, ewan ko, sistema ba nila yan or whatsoever, na pagpindot mo, napipindot mo na pala, nababay mo na pala, hindi lang add to cart. And if we are not aware of it, willing-willing tayong tumingin ng tumingin. Minsan nga kahit hindi kailangan, gusto bilhin kasi mura. Alam nyo bang pang-aakit nila yung mga bagay na yan? At pag ganun na nangyari sa atin, hindi natin namamalayan, nawawala na yung time natin na dapat sana doon natin na ibubuhos.
But Galatians chapter 5 verse 16 says, "But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh." Lakaran mo kung ano yung gusto at nais ng Espiritu Santo ng Diyos. At hindi mo magagawa kung ano yung gratification ng laman. Bakit? Mas malamang kasi yung sa Spirit kaysa dun sa flesh. You will be able to overcome such. E paano kung hindi tayo Spirit-filled? And I want to read it, and I want to continue reading it up to verse 26. Napaka-importante po. Gusto ko po na bigyan pansin ng bawat isa sa atin. Kanina, narinig ko si Ate Hershey, ang challenge niya sa mga mananampalataya, sa ating lahat, is to really listen to the Word of God being preached to us. So it is in chapter 5, verse 16. Simulan ko. Sabi, "But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh," tanungin natin, ano ba yung desires ng flesh? "The desires of the flesh are against," laban, "against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do." Gusto kong gawin to, gusto kong gawin to. Pero bakit malakas ang control mo sa sarili mo? Because you are Spirit-filled. What if we are not Spirit-filled? If you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident. Ano yung works of the flesh? Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and the things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. And then itutuloy ko sa 25, if we live, kasi yung binasa na, yung 22, natakal natin yun noong nakaraan pa. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us not become conceited. Pag sinabing conceited, being too proud of yourself or myself, yun ang conceited. Provoking one another, envying one another. So, iwasan ang lahat ng ito because these are all works of the flesh. Instead, desire to be filled with the Holy Spirit. Eh, paano ba tayo ma-filled ng Holy Spirit? Naging tanong nyo ba yan habang nagtatakel tayo? Paano tayo? How can we be filled with the Holy Spirit? One, keep praying. Keep communing with God. Kasi pag palagi mo siyang kausap, di ba yung taong parati mong nakakausap, nakikilala mo kung sino siya? Sa mag-asawa nga parang isa na lang sila Pati yung nakakabisado na Pati yung paglakad, yung kalaskas pa lang ng paa. Mga tatay nyo, kabisado nyo, papasok pa lang ng bahay, andyan na si daddy. You're becoming so close, so intimate, and so aware and familiar. You're becoming so oriented with the person. That is the same as with the Holy Spirit. If you always talk to God, if you always pray and commune to God, then makikilala mo ng lubusan. In that way, Spirit is going to be abounding in this life. Ano ba tong Spirit? Spirit is not just a power. Okay? Hindi lang basta puwersa o kapangyarihan ng Espiritu Santo. Actually, the Holy Spirit is God Himself. And the Holy Spirit is the third person of God. Desire to commune with Him. Enrich yourself with the Word. Basa ng salita ng Diyos.
Kasi itong salita ng Diyos will clean us. Ito ang maglilinis sa buo nating pagkatao. Kaya nga yung mga maling bagay, naliliwanagan natin, Panginoon, ang tagal kong binihag ng ganitong kasalanan. Akala ko okay lang. Pero ang salita mo pala, Panginoon, ang magpapalaya sa akin, ang maglilinis sa akin. Talk to Him and let your cup be filled. Yung inawit natin kanina, nakita ko yon, and my cup be filled. Hayaan mo ang saro mo ay umapaw, apawan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, ng pag-ibig ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Let us become sensitive in His presence. Kasi pag sensitibo ka sa presensya ng Diyos, alam mong kasama mo ang Diyos, pupunta ka ba sa isang bagay na alam mong ayaw ng Diyos doon? Kung sensitibo ka sa presensya ng Diyos, gagawin mo ba yung isang bagay na alam mo, ayaw ng Diyos yun, karumal-dumal sa Panginoon yon. Ayaw niya yan. Hindi siya nalulugod dyan. Will you keep doing it? Now, if the Holy Spirit is not abounding in our lives, wala ka lang, hindi ka affected doon. Wala kang second thought. Hindi ka mag-iisip, tama ba yung ginagawa ko? Tama ba yung iniisip ko? Tama ba yung sinasabi ko? Hindi mo iisipin yan because you're not affected by it. You see, the Holy Spirit is the person of God that gives you conviction. Not guilt feeling, but conviction. Makukonvict ka. Halimbawa, na-commit mo, hindi tama. Hindi ka mapakali. Anong gagawin mo? Hanap ka ng isang sulok, tapos doon luluhod ka, o di kaya pipikit ka. Sometimes nga, tahimik na lugar, CR, di ba? Mupo ka doon, pero nakikipag-usap ka sa Diyos, Lord, kanina, ganito yung nagawa ko, patawarin mo po ako. Sinisik mo ka agad ang pagpapatawad na galing sa Diyos. Bakit? Kasi nakukonvict ka. Why? Because you are so sensitive by the presence of God in your lives. Pero kung presensya ng Diyos wala sa buhay nato, ano na tayo? So be filled with the Spirit of God. Saturate yourself with His Word. And even with worship songs. Kaysa yung lagi na lang nating naririnig sa tenga natin, naka-headphone pa tayo. Humanap ka ng pangit. Pikin mong tunay. Sorry yun lang yung alam kong rap eh. Ano pa ba yung mga rap? Maraming uso ng rap ngayon, di ba? Kaysa ganun yung mga naririnig mong palagi, abay di, isaturate mo yung sarili mo with godly music. Kaysa yung mga rock songs. Tapos bang, ganyang tayo ng ganyan. Bakit hindi natin isaturate, punuin natin ang saro natin ng lahat ng mga awiting para sa Panginoon? Always remember, whatever your inputs are, that will be your output. Your input is your output. Ano ibig sabihin? Kung anong pinapasok mo dito, siya din ang magre-reflect palabas sa iyo. Kung ano ang laging pumapasok sa isip natin, sa pagkatao natin, sa puso natin, yan din ang madalas maririnig, makikita ng mga tao sa paligid natin. Your input is your output. So ano yung input natin every day? Pansinin nga natin, ano ba yung laging pumupuno sa akin araw-araw? Of course, yung work natin everyday yan. Pero kahit nagtatrabaho tayo, pwede tayong magkaroon ng kakaibang input pa rin. Work is work. Hindi yan maaalis sa atin, lalo na malalaki na tayo, talagang tatrabaho na tayo, di ba? Pero ano input natin? Pag-uwi natin, may time pa tayo. Anong pumupuno sa atin? Teleserye. Teleserye ba? K-drama, alam mo yung K-drama? Di ba yung K-drama, Korean drama? Marami ako naririnig. Uy, kilala mo hindi ko nga nakakalimutan ko, si Chung Chang, yung mga pangalan. Kilala mo si Chung Chang? Sabi ko, sino ba yun? Pero sila kilala yung mga pangalan ng mga taong nasa K-drama. Lalo na yung dinadub sa Tagalog. Talagang teleserye, queen. Marami, no? Yan ba pumupuno sa atin? O di kaya, currently, no, yung nangyayari sa ating paligid, punong-puno tayo ngayon ng iba't ibang commentator. Yung sinasabi ng commentator, yung laban ni Tikia at saka ni di ba, ng Speaker of the House, Speaker ng Malacanang. They are fighting each other. Sorry to mention that. Pero,
That's a reality. Ang Facebook natin punong-puno ng mga komento. Yan din ba yung pumupuno sa atin? Ang sarap-sarap pakinggan? Ang sarap tignan? You know, we will be affected by that. Yung current situations na nangyayari sa ating paligid, di ba? About the politics and about the different things na affected tayo eh. Hindi tayo pwedeng hindi affected. If that saturates us, pansinin mo ang sarili mo. Mamaya-maya, isa ka na sa nagkukomento. Isa ka na sa pumapaibabaw. And even games, and especially the games online, mga online games. Ang alam ko lang ML. Pero meron pa sigurong ibang laro. Di ba? Online. Is that game saturating your life? Doon ba nauubos ang panahon mo? Tanin mo yung katabi mo. Saan nauubos ang panahon mo? Ha? Anong klase ng mga online games? Na-enjoy tayo. Minsan, utusan tayo sa bahay, hindi tayo maistorbo. Kasi matatalo tayo dun sa games. Minsan yun yung mga natin, mga stresses. Yan ba ang input natin? Yung mga stress sa work, stress sa school, stress sa boyfriend, stress sa girlfriend, stress sa family, stress sa kapitbahay, stress sa aso, stress sa pusa. Diba? Lahat na ng klase ng stress, yan ba yung pinapayagan natin pumuno sa atin? Hey, brothers, i-combat natin to. Labanan natin ito. Labanan natin ito sa pamamagitan ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Labanan natin ito sa pamamagitan ng Kanyang salita. And why if we seldom read the Word of God? Ano panlaban natin? Sabi, ang Word of God ay sword. Ano yung sword? Espada. Eh kung yung Word of God, basahin mo't dili, hindi yun magiging espada. Baka kutsilyo lang yun. Eh yung ba yung iwawasiwas mo sa kaaway? So, let us combat this with the Word of God and godly music, of course. Hindi ko po sinasabing bawal ng makinig ng love songs. Eh, love songs nga, pag may couples night, di ba, kumakanta pa tayo. Ako minsan, nakikinig ako ng love songs. Tapos iniisip ko, ay, si Pastor June, oo nga, nung dalagat, minata pa kami. O, di ba, minsan may ganun akong tendency eh. Nakikinig din ako noon. Pero kung yan ang nagsaturate sa buhay ko, anong laban ang gagawin ko sa pananampalataya ko? I have to be filled with the presence of God, with the Spirit of the Lord. And number 2, always give importance on being prepared. Bigyan natin ng halaga ang parati nating pagiging preparado. Sabi kasi ng Matthew chapter 25 verses 4 to 9, uulitin ko lang pong basahin ha. But the wise took flask of oil with their lamps. As the bridegroom was delayed, they all became drowsy and slept. But at midnight, there was a cry. Here is the bridegroom, come out to meet him. Then all those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish, tignan nyo to ha, and the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, since there will not be enough for us and for you, go rather and buy from the dealers. Buy it for yourselves. Sabi niyang ganon. Bumili ka doon sa mga nag-aalok ng mga oil. So possibly, if we are going to look at the story or the parable, yung oil nila, prior to being there in that place, binili na nila, hinanda na nila. So they are already prepared. Bakit? Kasi nga, ayaw nila na makot unaware sila. They do not know kung kailan darating yung bridegroom. Eh yung ilawan nila, parating nakaano yun. Kumbaga, ang ginagawa nila, naranasan nyo ba nung wala pa kayong ilawan? Kami ako naranasan ko yon. Pag halimbawa, di ba, pipihitin mong ganyan, lalabas yung mitya, yung wick. Tapos, magsisindi siya. Pag nakita mong lumalamlam na,
pipihitin mo uli para lumabas na naman another mitya, para lumakas yung apoy. Ganun ang ginagawa nila. And they need to have the oil para to keep it burning. Habang nag-iintay sila, hinatulog nga sila. Pagkatapos sabi, ayan na yung bridegroom. Yung wise virgins, nag-prepare. They bought it already. Pero yung foolish virgins, wala. Kanino humihingi? Doon sa meron, di ba? Sa wise virgins. Ngayon, nung makikita natin, sabi, you buy. Buy from the dealers. There is the word buy. And possibly, these wise virgins bought the oil already. But that is the physical oil. But if we are talking about the representation of the oil, which is the Holy Spirit, take note of this, we do not buy the Holy Spirit. Hindi natin binibili yung Holy Spirit. Pagbilan nga ng Holy Spirit, meron ba nagtitinda ng Holy Spirit? Wala. We do not buy the Holy Spirit. Remember that. Ang pinapakita lang dito is when it is said, illustrated, no? They bought they bought the oil, that is they prepared. Sa atin, when we say buy it, we prepare. We desire to have the Holy Spirit in our lives. Ginusto natin, dinesire natin, para tayo nakakapag-commune sa Kanya, kaya punong-puno tayo. Punong-puno tayo ng Holy Spirit. Etong mga foolish ones, please give us some of your oil because our lamps are going out. Yung buhay namin, paano na? Pautas na. Lamps are lives. Are you following? Pawala na, palamlam na. Pwede ba kaming bigyan mo kami ng Holy Spirit? Remember this, the Holy Spirit cannot be borrowed. Hindi ito pwedeng hiramin. That is our own and personal responsibility to live and walk and be filled by the Holy Spirit. Hindi pwedeng, nanay, sabihin ni Jericho, nay, mami, napapansin ko sa iyo, puspus ka ng Holy Spirit. Pwede bang padikit sa iyo para sumalin sa akin yung Holy Spirit? Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng sabihin sa amin ng mga anak namin, pastor naman po kayo, tapos pastora pa yung isa. Pwede ba makisabit na lang kami sa inyo para mahawaan kami ng Holy Spirit? Hindi pwedeng ganon. It is our personal responsibility para nasain natin. I-desire natin, Lord, I want to be filled by your Spirit. And in verse 7, it says, they rose and trimmed their lamps. Kasi sabi, here comes the bridegroom. Dumarating na yung bridegroom. So they rose. Nagtipagtindig sila at inayos nila yung kanilang ilawan. And rising up means readiness. Rising up means an action. And it is rising at once. Tumindig ka agad. And this action is a show of being prepared. So you see, kahit yung mga foolish, sabi nila, pahiram nga, o bigyan mo kami ng Holy Spirit mo, that just indicate na hindi pwedeng ganon. Bigyan natin ng importansya. That's why number 2 says, always give importance for being ready. Bigyan natin ng halaga to. Kasi bakit? Hindi nga natin alam kung kailan darating ang Panginoon eh. Paano kung hindi tayo ready? Ano kaya tayo? Sino kaya tayo? Ano kaya kabisihan natin? Ano kaya ginagawa natin o hindi natin ginagawa? Pag dumating ang Panginoon, anong kahihinatnan ng bawat isa sa atin? The Holy Spirit's dwelling is really very, very important. Let us be filled by the Spirit. And pag nasa iyo na ang Santong Espiritu ng Diyos, ipamuhay mo to. Cultivate it, maintain it, live and walk in the Spirit. Pangatlo, always watch. Always watch. Anong sabi ng verse 13? Watch therefore, for you do not know the day or the hour. Diba? Sabi din sa verse 44 ng Matthew, therefore you also must be ready,
For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Mangyayari at mangyayari ang biglaang pagdating na ating Panginoon. You see, the signs are already around. Napupunan nyo ba yung earthquakes dito, earthquakes doon, earthquakes kahit saan? Nakupunan nyo yung iba't ibang calamities na nakikita natin sa ating paligid? And the rising of nation against nation? Sabi nga minsan sa komento na mababasa natin, hala, kakaiba na talaga nangyayari sa mundo. At lahat ng kakaibang nangyayaring ito ay pasimula pa lamang. Mga senyales. Napakapunong-puno ng grasya ng Diyos. Kahit pa sinabing darating siya sa panahong hindi mo nalalaman. Araw, hindi natin alam kung kailan. Pero may mga nagpa-prophecy, by October daw, dadating na si Lord. Lumipas na October, November na nga ngayon, o may dumating bang Lord? Wala. Wala kasing nakakaalam. Hindi natin alam ang panahon. Hindi natin alam kung anong araw, kung anong month. Kahit nga oras hindi nalalaman. So kung hindi natin nalalaman kung kailan ang pagdating ng Panginoon, sa kapunuan ng grasyang meron siya, nagpapakita siya sa atin ng mga signs. At yung signs na yan ay para maging ready tayo. Para maging handa tayo. So we will not have any reasons of saying, Lord, kasi hindi mo naman sinabi kung kailan ka babalik Hindi tuloy ako nakapaghanda. Wala kang reason. Ngayon na dinidiscuss natin to, please bear it in your mind. Your God will come at the very hour and day that you do not know. Neither me, hindi ko alam. So anong importante? Let us be ready. Let us prepare. This is the message of the parable. Let us keep watching. And when we say keep watching or watch, look. Look at the signs of His coming. It's already there. Carefully observe. Observe mo, bantayan nating maigi. Paano ko ba kinokonsume ang buhay nato? Paano ako nabubuhay sa mundong ito? And be cautious in your choices, in your decision making. Pag sinabing cautious, be extra careful sa paggawa mo ng desisyon, sa mga pinipili mong bagay na gusto mong gawin in your choices. Be careful. Watch. Let us desire that God will keep us burning with this oil. So there is a song that goes like this. Give me oil in my lamp. Keep me burning. Sabayan natin ang pag-awit and may this be our prayer. For each and every one of us, let us focus on this. Actually, may mabilis na version yan Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. So yung desire niya, every day. It's a daily basis, no? Hindi yung nag-pray ka ngayon, nag-desire ka, give me oil in my lamp. Tapos every day hindi mo na pinansin kung may oil ba yung lamp mo. May Holy Spirit ba na nagbibigay sa atin ng conviction sa buhay nato? It doesn't matter na anymore. Huwag ganun. Let us be aware. The Holy Spirit is God Himself. Always remember this, the third person of God. The Holy Spirit is so mighty. He is there to help us and guide us. Let us desire for this. Ayaw tumunog? Tayo na lang tutunog. Awitin natin po, sabayan natin. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil
Let us desire this and may it become our prayer. Keep me burning till the break of day. In my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Yes, Lord. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Lord, we ask you to give this oil for our lamps sa buhay ng bawat isa sa amin. Pwede kaming mabuhay sa mundong ito, bakit hindi? Pero ano ang katagumpayan namin kung hindi mo kami pupunuin ng iyong Santong Espiritu? Nung umakyat ka sa langit, Lord Jesus, sabi mo hindi mo kami iiwan na empty-handed, but you are going to send your Holy Spirit to guide us, to teach us, to enrich us, to comfort us. He is our Parakleto, the one who is always beside us. Magyumaman ang iyong Santong Espiritu at punuin ang buo naming pagkatao. Then and only then that we will be able to fight the challenges of this life. Help us to cultivate it, maintain it, and live by it. Walk in the Spirit as you have said. Lord Almighty, help us to become victorious sa buhay na ito na aming ginagalawan. Help us to be ready. It's only through you, sa pamamagitan mo na magiging handa kami, masumpungan mo kami na sa iyong pagbalik. We are prepared. In the name of Jesus, this is what our prayers are. Amen and amen. Praise God. Amen. Salamat po dun sa mensahe ni Pastora. So, di ba sa Boy Scout nga, ang pinakamoto nila is, ang Boy Scout daw laging handa. So, sa Christian, pwede naman natin gayahin, di ba? Dapat, tayo mga Kristiyano is always being prepared. Yan. So, ngayon naman po ay dadako tayo sa announcement. Sa Youth Fellowship po, Kalawis, Padilla at Pasig ay every after service or keep in touch na lang po tayo sa mga leaders natin. Sa Montalban naman po is every last Sunday of the month at 1 p.m. Children Ministry naman po sa Montalban Saturday and Sunday, 1:30 p.m. Sa Pasig, Padilla at Kalawis every Sunday during preaching time. Tapos meron din po tayong ginaganap na mission, Baras Mission every Saturday. At sa Paupawan, meron din po every Sunday afternoon. Ang ating prayer meeting naman po ay sa Pasig Montalban, Tuesday via Zoom at 7 p.m. Meron din po silang face-to-face every last Tuesday of the month. Dito po sa Padilla, ginaganap natin to every Wednesday, 7 p.m. This coming Wednesday, doon po tayo sa bahay nila Jillian. Tapos sa Kalawis naman po, Saturday face-to-face at 3 p.m. Yan. So, ipapaalala ko lang po yung ating Dos por Acos every first Sunday po. Huwag niyo pong kakalimutang dalhin. Pero siguro, yung iba kasi nakakalimutan pag first Sunday, dalhin niyo na lang kahit siguro, ibang linggo, ipalista na lang natin kay Minsan kasi yung nagiging problema, minsan hindi kayo nakaka-attend ng first Sunday, ibigay natin sa ibang Sunday. Para lang wag maipon sa bahay kasi minsan nakakalimutan na. Yan. So,
Ngayon naman po ay hinilingan ko ng bawat isa ay pumikit. Manalangin po tayo para sa ating tithes and offering. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa buong linggo na patuloy niyo po kaming binibless at binibigyan, Lord, ng kinakain sa araw-araw, mga blessings, Panginoon. Dalangin namin, Lord, sa lahat ng malilikom namin sa araw na ito. Kayo po, Lord, ang humawak ng mga perang ito. Gamitin niyo po sa ikalalago ng inyong iglesia. Magamit po ito sa mga bagay na kung saan ay magiging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Dalangin din namin, Lord, sa mga kapatid namin na wala pong pinagkakitaan. Bigyan niyo po sila ng pagkakakitaan. At ganoon din po, Lord, yung mga may businesses, Lord, palagawin niyo po ito at magkaroon po ng maraming income. Ganoon din, Lord, sa mga kasamahan namin na nagtatrabaho. Kayo rin po ang humawak sa kanilang mga work ay maging magaan po sa bawat isa sa kanila. Dalangin namin, Lord, ang lahat po ng mga pagpapala ay pinagpapasalamat po namin na galing sa inyo, Panginoon. Muli po, ibinabalik namin sa inyo ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, punta na lang po kayo dito sa unahan.